Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nako, kanina lang ay pumasok ako sa trabaho. And then pag-uwi ko, ganito na. Balita na ng UNTV na inaresto si Digong mismo kaninang umaga, madaling araw sa Ninoy International Airport. Hindi ako makapaniwala nito. Inuulit-ulit ko pagbukas ang channel UNTV ang bumungad sa akin. Totoo talaga. Ito, dinilad ko na ang mata ko. Totoo kaya ang sinasabi natin na hindi mga fake news. Yung ating mga vlog kahapon na totoo na mayroong warrant of arrest ang ICC at Interpol ang aaresto kay Digong dahil walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kaya totoo ang sinabi ko. Ngayon, nasaan na yung nagsabing fake news ito? Tingnan nga natin dito sa balitang ito, courtesy sa atin ng UNTV. Pasok. Madaling araw pa lamang kanina ay natanggap na ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang kinumpirma ng Presidential Communications Office o PCO matapos salubungin ng mga otoridad kanina sa Ninoy Aquino International Airport ang dating Pangulo. Ayon sa Malacanang, sa pagdating ni dating Pangulong Duterte, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimen laban sa sangkatauhan. Dagdag nito, ang dating Pangulo anya at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno upang matiyak na nasa maayos siyang kalagayan. Ayon pa sa PCO, ang mga opisyal ng PNP na nagpatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera at nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ang iba pang detalye, ihatid natin mamaya aga matapos ang isasagawang press briefing mamaya-maya lamang ng PCO kaugnay nga ng mga issue na ito. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Nel, kailan natanggap ng Malacanang yung communication mula sa ICC? Kasi sinasabi nila kahapon wala pa eh. Yun nga aga, no? Yun yung isa sa mga itatanong din natin mamaya sa press briefing dahil medyo limitado lamang yung ibinigay na statement ng Malacanang ukol dito na sinasabi nga nila na madaling araw kanina yung natanggap ng Pilipinas itong official copy ng warrant of arrest. Pero yung mga informal na communications, kung meron man nangyari o communication mula sa ICC, yan din ang ating alamin mamaya sa press briefing aga. Nel, may impormasyon ba yung palasyo kung may iba pang pinaaresto ang ICC bukod sa dating Pangulo? Sa ngayon, wala pang ibinibigay na detalye aga, no? Kaugnay nga dito sa naganap na ito. Alright, maraming salamat UNTV sa inyong balita sa araw na ito na hindi naniniwala ang lahat ng mga Pilipino sa napakabilis na pangyayari. Akala ba naman natin ay chismis lang ito at fake news. Kaya sa mga nagsasabi kahapon na fake news ang ating pinapalabas na video kahapon tungkol sa arrest warrant na parating na at ito'y totoo, maraming DDS ang hindi maniniwala kasi akala nila na itong si Digong ay immortal. Akala nila si Digong ay makapangyarihan. Akala nila si Digong ay Diyos. Yan ang tingin ng mga DDS dyan. Kaya ito, ano sa tingin nyo? Pareho na sila ni Kibuloy, di ba? Mabuti pa si Kibuloy, ang tagal-tagal pang nahuli. Ito ang bilis-bilis, ang dali-dali. Kasi alam ni Digong na may edad na siya at kung magtatago pa siya ay baka doon pa siya sa lungga matapos. Kaya mabuti na itong siya mismo ang susurinder para bigyan siya ng magandang treatment, di ba? Hindi katulad kay Kibuloy na tago ng tago, parang karaykay, parang kayabang sa ilalim ng lupa, di ba? Ito yung maganda, mayroong sportsmanship si Digong kasi noon pa alam niya na ito talaga ang ending niya. Kasi napakalagim ng kanyang ginawa eh. Kaya kung ano man ang itinanim mo, nagtanim ka ng hangin, anihin mo ay bagyo. Ibig sabihin times 100. Kung nagtanim ka ng kasamaan, anihin mo ay karma to the max, to the maximum, to the infinity. Kaya ang lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Walang hari, walang Diyos, kung di ang ating naglalang at gumawa ng universe, ito ang totoong Diyos. At hindi isang tao na katulad nito na nambudol-budol at pumatay ng 30,000 kabuhay ng mga Pilipino. Kaya gawin nyo bang hero ito? Sabi niya, gawing hero siya eh.
gagawa daw ng rebulto para sa kanya, yung mga fans niya, mga fanatic. Kaya kung kayo'y fanatic, mag-contribute ba kayo? $10 daw, sabi ni Digong, para sa kanyang rebulto sa Hong Kong ilalagay. O sige, atin na lang ang tabayanan mga kababayan ang susunod na balita tungkol dito. Tiningnan ko ang Malacanang, ang channel ng Malacanang ay wala pa silang comment dito. Merong brief ngayon sa may briefing ngayon sa Malacanang, busy sila. At wala pa silang pinapalabas na anumang balita tungkol sa paghuli kay Kibuloy. May God kay Digong. Kibuloy naman, oh. Kaya ito, magkikita na tong dalawa, Kibuloy at Digong, magkakape na ito sa loob ng selda. At dito nagtapos ang ating fairy tale, mga kababayan. Ganyan talaga lahat ng pelikula, lahat ng buhay sa mundo, lahat ng kwento ay may katapusan. Ako'y magpaalam na, maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung kayo'y bago pa lamang. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.